Hello everyone. Dito naman tayo, maglakad na naman ako. Ako ngayon, ikwento ko sa inyo yung kung paano kami nakarating dito. O nung first day na dumating kami dito. Naalala ko mga 2008 November 24 2008 yung alis namin sa Pilipinas. Dumating kami dito 25 ng November. Alam nyo, pagdating namin dito, hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi ang layo. Pagdating namin sa airport, hindi namin kung sino magsundo sa amin. May number kami, may binigay sa amin na number. Natawagan namin yun para magsundo sa amin. Bali, driver ng kaibigan ng mga amo namin ngayon dito ang nagsundo sa amin. Dinala niya kami sa maiksing salita. Nagkita kami sa airport. Dinala niya kami sa sa istasyon ng train. Doon sa may airport ng Madrid. Pagdating doon, kinuha niya kami ng ticket papunta dito sa civil. Wala kami wala kami alam ni Edgar, hindi pa kami marunong talaga mag-Spanish. Yung mga Spanish namin sobrang basic pa. Tapos sobrang lamig pa kasi 0 degrees Celsius ang temperature sa Madrid pagdating namin, paglabas namin sa airport. Kami naka-jacket na kami ng manipis. Tapos yun, sumakay kami sa train. Pagdating sa civil, yung capital ng kung saan kami ngayon, sa station, may nagsundo sa amin, yung sa tauhan ng mga amo namin sa may company sa opisina ng trabaho. Dumiretso kami sa parang sa atin ng SSS. Kinuhaan kami ng SSS, ganun. Tapos doon may nagsundo sa amin, tapos may kasama siya na naghatid sa amin dito. Hindi namin alam kung saan kasi ang layo ang layo talaga. Saan kaya yun kasi wala namang mga bahay kami madaanan. Tapos mga halating namin, dinaanan namin yung kasama namin dito nagtatrabaho. Dinaanan namin sa bayan kasi sa bayan nakatira. Tapos sinamahan kami, tinuro sa amin kung saan ang tirahan namin. Pagka sunod na araw, kinabukasan, pumunta kami ng nag-grocery kami. Kasi nga wala kami mga pagkain, di namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Sa bagay naman kasi mga amo namin, sabi niya sa matanda na yun, nakasama namin dati, kukuha kami kung anong gusto namin doon sa may parang ng mga taguan ng mga pagkain, pang pantry ng mga grocery. Hindi, kumuha kami doon ng mga kailangan lang namin na parang basic lang. Pagka kinabukasan, nag-grocery kami. Dinala kami sa bayan para na mag-grocery. And then sa mga katagalan, okay na rin. Yung mga July 2009, ilang months pa lang kami dito kasi November kami dumating 2008. July, wala pa kami mga 2 taon dito. Sabi lang amo namin, sinurpresa kami. Kasi nga, yung anak namin, si Kelly, iniwan namin. Kasi sabi nila daw, after 2 years, pwede na namin makuha. Hindi, iniwan namin sa kapatid ni Edgar. At saka sa pinsan ko, yun ang sindebilin. Yun ang nagbantay sa kanya muna kasi nag-aaral pa siya. At saka pa lang siya 7 years old pa lang yata. 2010.
2010 yata. Mga 2010, 2008. Nagbakasyon. Dumating yung mga amo namin, weekend yan. Tinawag kami ni Edgar sa bahay nila. Tapos, sabi nila, may pamilya ba kami dito sa Spain? Sabi namin wala. Kasi summer yun, magsa-summer. Kasi pag summer nga, bakasyon sila. Mga tao, bakasyon. Sabi namin wala eh. Sabi namin dito na lang kami. Yun pala, may surprise sila na binigay sa amin. Ticket na back and forth para sa amin ni Edgar. Alam mo, nung binigay niya sa amin, sabi niya ito, ilibre ito. Regalo namin sa inyo para makita niyo ang anak niyo. Tuwang-tuwa talaga kami ni Edgar. Umiyak talaga kami, tumuluha namin. Kasi nga, nang surprise nila sa amin. Yun na, umuwi kami, nagbakasyon. Pagka 2011, yun na yun. Pinaprocess yung mga papel ni Kelly. Tapos magbakasyon din kami yun. July, sabi namin wala. Mga June, hindi na pinapasok si Kelly kasi nga sabi namin, June, pasukan dyan. Hindi na pinapasok, hindi na in-enroll. Kasi nga, pinaprocess na yung mga papel niya. Mga July, siguro sabi, yung papel daw, si Kelly daw hindi makapunta dito, madami mga, yun nga daw, hindi makapunta. Hindi, sabi ko, habang wala pa yung mga papel ni Kelly, in-enroll na naman siya ulit. Yun pa, namin eh. Kasi bago kami umalis, si Kelly, pinatransfer namin sa ibang school. Kasi dati GRU yan siya eh. Pinatransfer namin siya. Tapos, hindi in-enroll. In-enroll na lang siya. Mga July na yun. In-enroll si Kelly. Grade 2. No. Grade 3. Hindi nag-enroll siya. Alam ko kasi nga alanganin pa. Kasi magbakasyon kami ni Edgar. Sabi ko alanganin. Sabi ko kailangan ng pera ng pang-enroll. Umiram ako sa kaibigan ko ng pang-enroll. Sabi ko pagdating namin dyan, bayaran kita kasi nasa private school. Kailangan ng pambayad sa tuition. Sa enrollment. Pagdating namin doon, pag uwi namin, yun na okay na buti na lang na process na yung kasi sabi ni Edgar, pag hindi daw madala si Kelly, sinabi niya sa amo, pag hindi madala si Kelly, hindi talaga kami hindi daw siya babalik. Kaya sabi ng amo na ihanapan talaga nila ng na madala si Kelly dito. Tapos pa isa pa, sinabi namin kung pupunta dito si Kelly, madala namin dito, wala kaming sasakyan sa paghatid sa kanya sa school. Kasi nga malayo kasi yung school, mga 11 kilometers pa. Sabi nila wala problema kasi daming sasakyan naman dito sa company, dito sa tinatrabuhan namin. Kaya yun ang ang usapan. Hindi, yun na, nagbakasyon kami doon, na process na sunod, nagbakasyon na naman kami 2011 yata yun. 2011, hindi nagbakasyon kami July. Okay yan ang mga papel ni Kelly. Tapos, yun, pagbalik namin, August, naiwan pa ako doon. Kasi si Edgar na una balik dito. Ako naiwan kasi nag-process. Kasi hinintay yung visa ni Kelly. Para makasama na siya. Pero, dito nga, yun nga, nauna si Edgar. Tapos, ako naiwan doon, hinintay pag na-okay na yung ni Kelly, yung visa, yun po. Abuti may ticket na naman kami. Yun, nadala siya namin dito. Yun na, nung sunod na yun, kasi may in-enroll na namin dito si Kelly bago siya dumating dito, in-enroll na siya namin. Kasi July, August, September yung pasukan. Yung teacher niya naghintay sa kanya sa gate.
Sabi, bakit daw, kasi first day ng school, bakit daw wala pa si Kelly. Yung kasi, pagdating, eksakto na pagdating, kasi dumating kami linggo dito. Edi, nagpahinga muna kami, mga isang araw. Tapos ano, mga Tuesday, pumasok na si Kelly, hinatid namin. Ano, naghintay yung teacher niya, nalubong siya sa gate. Eh, si Kelly walang alam, walang mga kahit basic na Spanish, wala talagang alam. Sinabi pa yan ng teacher na pag si Kelly, grade 4 na siya, dumating siya, 9 years old. Pag si Kelly na hindi siya maka-catch up ng mga lessons niya, ibalik siya sa sunod taon. Sa awa ng Diyos, si Kelly, alam niyo, ang sabi ng teacher, ang galing kasi nga, hindi siya naibalik. Dahil marunong siya mag-Spanish, makaintindi siya, at saka matalinong bata. Tapos sinabi pa ng teacher, kung sabagay siya, dati na paghapon yan, may teacher siya na para sa kanya, na para sa Spanish language. Tinuturuan siya. Pero sa awa ng Diyos, hindi siya nabalik. Hanggang nakagraduate siya. Yun pa ang problema dati kasi nga, maaga pa. Hanggang pag winter, alas 7 ng umaga, kasi yung pasok nila alas 9. Alas 7 ng, kailangan pa ni Edgar, magsundo sa kasama namin. Hatid niya si Kelly sa umaga kasi pasukan dito ng trabaho alas 8. Kailangan si Edgar alis dito alas 7:30. Yung pasukan na ni Kelly alas 9 pa. Maaga. Lalo pag winter, madilim yan dito. Ang ginawa, and sinasama na ni Edgar si Kelly. Tapos, iiwan, kami ng parang tawag dito, aula matinal, para iiwan siya muna doon, parang komedor siya, pero hindi na siya kumakain. Basta iwan lang siya pagdating ng oras na pasukan na siya, ihatid na doon sa school niya. Nagbabayad kami yun ng monthly. Pagkatapos yun, tapos problema pa kasi kung minsan nga, pag magsundo sa kanya, maghanap ng sasakyan, o kaya sa umaga, maghanap ng sasakyan, kung anong sasakyan, kasi ginagamit maaga, pag ginagamit na ng mga tao dito, dalhin na sa mabundok yung mga sasakyan, walang sasakyan. Ang namin, alam mo, ang gawin na natin, bibili kami ng kahit lumang sasakyan, second hand, para may kami magamit kay Kelly paghatid sundo yun. Kasi kung minsan, imagine, si Kelly, alas 2 alis si Edgar dito, yung labas ni Kelly, alas 2. Maghintay pa yan si Kelly doon sa school. Kung minsan, yung mga kakilala namin, kukunin muna siya, doon muna magtambay para hintayin na lang pagdating ni Edgar. Kaya, grabe ang nadaanan din namin dito. Yun nga, bumili na lang kami ng sarili namin sasakyan para may service para kay Kelly. Hanggang ngayon, sawa ng Diyos, ayun, okay naman. Tapos, tapos ba yan, kung minsan, ang problema pa namin diyan sa kanya, lalo pag may trabaho kami nga, pag may pasok kami, lalo pag winter, kasi start ng October hanggang February, hunting season. Maliit pa siya eh. Ang ginagawa namin sa kanya, kasi kuminsan Portugal kami, weekend, Friday to Saturday o Friday to Sunday o ako naman, wala akong driver's license. Magkasama kami ni Edgar pupunta sa Portugal. Kawawa si Kelly kasi iwan namin yan sa bahay ng kaibigan niya. Doon yan siya matulog. Tapos pag daanan na lang siya namin pagbalik namin, naman namin dito, na pag-uwi namin dito galing Portugal, daanan namin siya. Ang hirap dati yung naranasan din ni Kelly na ganun nga, iwan na lang siya namin na naranasan pa yan na parang binuli siya. Umiyak siya, tumawag sa amin noon, umiyak siya, sa Portugal kami. Buti na lang kasi ang nanay ng kaibigan niya, yun ang pinagalitan niya yung bata na parang nagbuli sa kanya. Sinabihan siya na chinita daw. Si Kelly, parang siya siguro na parang binuli siya, umiyak siya.
Sa totoo lang, buti nga maswerte kami. Ano na si Kelly nung dito siya, nung elementary siya, nung dito siya nag-aaral. Kasi yung mga parents, alam mga nanay ng mga kaklase niya mga bait sa kanya, tapos mga kaklase niya mga bait din sa kanya. Nang parang hindi kami nag-aalala sa kanya pag iwan namin si Kelly sa bahay ng kaibigan niya. Kung minsan sunduin siya dito na sila, doon siya matulog, o mga may birthday, doon yan siya pupunta siya pero kung minsan naman hindi namin payag kasi nga yun nga, may trabaho kami, hindi siya namin masundo pag ganyan may trabaho kami. Ang hirap ng naranasan dati ni Kilis. Ito yung may continuation pa to be continued na lang. Bye.